paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Magandang gabi, kaibigan. Kamatayan, ang sukdulan ng lagim na hatid ng gaway. Subalit, ligtas kaya ang manggagaway sa lagim ng gaway. Narito ang unang bahagi na pinamagatang lagim ng gaway. Sa isa na naman, gabi ng lagim. Sa kanya. Atong! Dini! Ano nangyari dito sa harap ng tindahan? Bakit pinagkakaguluhan ang isang kabarangay natin? Naku, Ate Elma, ginagaway daw siya. Ginagaway? Oo raw, Ate Elma. Kasi bigla na lang siyang bumagsak at namilipit sa sakit ng tiyan. Nag-iisa pa naman siya. Kaya nga, inasikaso siya ng ibang mga kapitbahay natin. Kawawa naman siya, Tatay Lope. Lola Idang, hirap na hirap siya sa gaway. Totoo ba ang gaway? Ay! Totoong gaway, Frida. Naku, tay. Pamahiin lang ho yun. Ay nako, Frida, tama ang itay mo. Marami na ang nagpapatotoo sa gaway, apo. Hindi na po usong ganun sa makabagong panahon, Lola. Bako kung ikaw wala nakakita sa nakita namin ng lola mo kanina, maniniwala ka rin sa kulam. Bigla na lang yung bumaksak at namilipit ang isang kabarangay natin sa matinding sakit ng tiyan. Malay nyo naman po kung may sakit na yun. Ano bang may sakit? Nanggamutin daw siya nung albularyo, parang nagdahilan lang siya ng sakit ng ulo. Ano mo pong malay nyo? Kung drama lang yun, itay. Anong drama?
Nagsabuatan lang po yung lalaki at yung albularyo. Bakit naman nila gagawin ng ganon? Eh di para po maraming magpagamot sa kanila. Para maraming silang pakinabangan. Pera-pera lang po yun, Itay, Lola. Ikaw, Frida, mula nang makatapos ka ng pag-aaral at magkaroon ng maayos na trabaho, wala ka na yatang pinaniniwala kundi ang sarili mo. Hindi naman po sa ganun, Lola. Oh, Alam nyo, ina-analyze ko lang pong mabuti yung lahat bago ako maniwala. Wag mo naman sanang maranasang magaway. Bakit to? Frida, marami nang namatay sa gaway. Ate Elma, bakit napasimangot ka nang mapadaan tayo sa bahay ni na Ate Frida? Alam niyo mga kapitbahay ko ang dahilan kaya kumukulo ang dugo ko sa kanya, Atoy. Dahil si Ate Frida ang nanalong Miss Barangay sa lugar natin? Tinalo ka ni Ate Frida. Hoy, hindi niya ako tinalo. Ako talagang dapat nanalo. Pero nandaya si Frida. Nakipagsabuatan siya sa mga hurado na binayaran niya. Kaya nabigo ang inaasahan ko at napahiya ako. Ate Ate Elma, Elma? Kaya nga kung totoong gaway, ipagagaway kong Frida na yan para makaganti ako sa kanya. Ipagagaway ko siya hanggang mamatay siya. Elma, ilang buwan nang tapos ang beauty contest na sinalihan niyo ni Frida. Kalimutan mo nang hinanakit mo sa ating Miss Barangay. Dumalaw ka ba sa akin? Para panigan lang ang Frida na yon, Bert? Hindi ko pinapanigan si Frida. Huwag mong tawagin Miss Barangay, mandarayang yon. Wala ka namang ebidensya na nandaya. Marami ang nagsasabing na isahan ako ni Frida. Ano naman ang malay mo kung sabi-sabi lang yon? Gaya ng naririnig ko rin sa iba. Bert, ako nobya mo. Ako dapat paniwalaan mo, wag ang ibang tao. Elma. Wag mong panigan ang Frida na yon. Kung ayaw mo mag-away tayo. Kaaway. Mortal na kaaway ang turing ko sa Frida na yon, Lydia. Kaya gusto mo siya ipag-away, Elma? Ganun ba? Matagal ko nang gusto makaganti sa ginawa niyang pandaraya sa akin. Naghihintay lang ako ng magandang pagkakataon. Kung may nakapagsabi lang agad sa akin na marunong ka manggaway, noon pa sana katatapos lang ng paligsahan na sinalihan namin ni Frida, lumapit na ako sa'yo. Elma, magkaibigan tayo. Kaya aminin ko sa'yo, may kaalaman nga ako sa panggagaway. At matutulungan mo ako? Tulungan mo ko, Lydia. Papayaran kita ng malaking halaga. Tulungan mo lang ako makaganti sa taong kinamumuyaan ko. Gawain mo lang si Frida. Paano ko matatanggihan ang pakiusap ni Elma? Ang sabi niya... Gawain mo lang si Frida. Ibibigay ko sa'yo isang buong sweldo ko sa trabaho ko. Malaking halaga rin na mapapasa iyo, Lydia. Mahigpit ang pangangailangan ko sa pera. Malaki ang maitutulong sa akin na iniaalok ni Elma. Kaya magsasagawa na ako ng nararapat ng ritual at orasyon para manggaway. Frida? Aray! Frida? Tay? Bakit bigla ka na binipit, anak? Biglang sumakit yung ulo ko, kaya nabitiwan ko yung baso. Frida, anong nangyari sa'yo? Di ko po alam, Lola. Nagbabasa lang ako kanina ng magazine. Biglang kumirot yung ulo ko. Ang sakit, Lola. Parang nilalagari ang ulo ko. Sa matinding sakit. Frida!
Ba't ka napapangiti, Elma? Ha? Wala, Bert. Wala. Anong wala? Narinig mo lang yung ibinalita sa akin ng pinsan ko na nadaanan niyang biglang sumakit ang ulo ni Frida. Napangiti ka na. Yun ba? Ikinatutuwa mo bang may masamang nangyari sa kapwa mo? Di naman. Kaya lang, kulang pa ang sakit ng ulo ni Frida kung ikukumpara sa sobrang sama ng loob na ibinigay niya sa akin noong dayain niya ako sa sinalihan naming contest. Elma, baka totoo ang hinala ng pinsan ko na... Na ano, Bert? Ginagawa si Frida. Kung totoo man yun, dapat lang yun kay Frida. Elma? Dapat nga namatay na siya sa gaway! Lydia? Pasok ka, Elma. Ay, hindi na. Naparito lang ako para tiyakin Kung kumilos na ako? Oo, Elma. Ginawa ko ng pinagtatrabaho mo sa akin. Nabalitaan ko nga biglang pagsakit ng ulo ni Frida. Mananatili sa paghihirap niya hanggang nakatarak ang aspile sa ulo ng manikang basahan na ginawa kong replika niya. Ngayon ako naniniwalang totoo ang gaway. Tumupad ako sa usapan natin. Kaya nga, pinahanga niyo ko. At inaasahan kong tutupad ka rin sa kasunduan natin. Dadagdagan ko pa ang ibabayad ko sa'yo. Kung dadagdagan mo ang iyong trabaho. Magagawa ko pang pasakitin ang kahit anong bahagi ng katawan ni Frida. Ang gusto ko, tapusin mo ng paghihirap niya. Ha? Elma? Huwag mong sabihin. Oo, Lydia. Patayin mo na sa gaway si Frida. Patayin mo na siya! Patindi sakit ng ulo ko, Itay. Kahit nandito na ako sa ospital. Baliwala ang mga gamot na napainom na sa'yo ng Dr. Frida. Kahit bahagya, hindi na bawasan sa sakit ng ulo ko. Diyos ko, tulungan po ninyo ang apo ko. Lola, hindi ko na yata matatagalan ng sakit. Lakasan mo loob mo, anak. May awa ang Diyos. Gagaling ka rin. Kapag lumitaw sa pagsusuring, may maluba akong sakit. Huwag naman sana magkaganon, Frida. Tapos kailangan ako operahan. Huwag mong isipin yon, anak. Magpapa-opera po ako. Frida. Opo, Itay. Kahit alam kong malaking takot ko sa operasyon, papayag po akong buksan yung ulo ko. Dahil sobrang sakit yung nararamdaman ko. Apo, nataranta lang kami ng Itay mo, kaya isinugod ka agad namin dito sa ospital. Gaya ng gusto mo. Pero kung kami lang ang nasunod agad, hindi ka namin dito dadalhin. Saan niyo po ako dadalhin, Lola? Sa albularyo, anak. Albularyo po. Oo. Frida, nag-alala lang kami ng Itay mo na baka nagagaway ka. Mabigat, Elma. Napakabigat ng gusto mong ipagawa sa akin. Napakalaking kasalanan sa Panginoon. Narito ang manikang basahan na replika ni Frida na may aspiling nakatarak sa ulo. Maaari kong sundin ang gusto mo, Elma. Kapag tinarakan ko ng aspili ang manikang ito sa tapat ng puso, tiyak, mamamatay si Frida. Pero ipagpaumanhin mo, hindi kaya ng konsensya ko na umutang ng buhay ng aking kapwa. Kahit gaano pang kalaking halaga ang katapat, hindi ko kayang pumatay sa gaway. Tay, Lola, hindi po ako lalabas dito sa ospital. Pero Frida, kailangan lumabas ka rito para madala ka namin ng lola mo sa albularyo. Ayoko po. Ayaw mo patignan ka namin ng Itay mo sa albularyo?
Magtitiis na lang ako sa sakit na ulo ko. Kesa lalong lumala yung sakit ko. Pero anak, paano kung totoong pinangambahan namin ng lola mo na nagagaway ka? Ilang beses ko man sasabihin sa inyo, hindi totoo ang gaway. Paano kung totoo, Apo? Hihintay na lang ba nating lumala ang sakit ng ulo mo? Hihintay na lang ba nating mamatay ka sa gaway? Gaya na nangyari sa iyong ina noong magkasakit siya ng maluma dahil ayaw din niya magpatingin sa albularyo. Tia Tinay, Ako, kala ko pa naman kung ano yung mabigat na problema mo, Beb. At nung makita mo ako yung naparaan sa tapat ng bahay mo, tinawag mo ako. sa lahat po kasi ng mga tiyahin ko, kayo lang po ang alam kong mahusay magpayo. Hindi naman pala ikaw may problema. Ang nobya mo. Problema ko na rin po ang maling pag-uugali ni Elma na naghahangad ng masama sa kanyang kapwa. Hindi lang siya marunong tumanggap ng pagkatalo. Sabi ko nga po sa inyo, masyado siyang umasa noon na magiging Miss Barangay siya. Hindi pa nangyayari, pinamamalita niya na. Kaya nang mabigo siya, labi siya nasaktan at napahiya. At nagalit pa siya doon sa nakatalo sa kanya, no? Chang, maaari mo bang payuhan si Elma? Oo naman. Kung yung ibang tao na tutulungan ko, ang magiging asawa pa kaya ng pamangkin ko, hindi. Salamat po. But, nag-aalala po kasi ako para kay Elma. Baka po sa paghahangad niyang mapahamak ang taong kinaiinisan niya, siya po ang madiskrasya. Tao po! Tao po! Tao po! Magandang gabi, Karyo. Magandang gabi rin ho sa inyo. Pasensya ka na, ha? Nabala yata namin ang inay kong pagtulog mo, eh. Abay, hindi pa naman ako nakakatulog. Taga kabilang barangay kami. May nakapagsabi sa amin na mahusay kang albularyo, kaya kami naparito. Sa awa at tulong ng Diyos, meron pa rin naman akong mga natutulungan. Baka matulungan mo ang apo ko. Hindi magamot sa ospital ang sakit ng kanyang ulo, eh. Sino mang lumalapit sa akin, hindi ko pinagkakaitan ng serbisyo. Matulungan mo kaya ang anak ko na pinangangambahan namin na nagagaway. Frida, anak, pakiusap lang. Ay, huwag niyo na po akong kulitin. Pero, kung maaari ka lang gamutin ni Karyo dito sa ospital, isinama na namin dito ang albularyo yun. Wala akong sampalataya sa albularyo yung sinasabi niyo, Lola. Anak, kailangan maniwala ka sa kakayahan ni Karyo para gumaling ka. Pero itay, pagbigyan mo sana kami ng itay mo, Apo. Nakikiusap kami sa iyo, anak. Frida, nagmamakaawa kami sa iyo. Lumabas ka rito sa ospital. Magpagamot ka na sa albularyo bago maging huli ang lahat. Frida, habang nakaupo ka rito sa aming sala, ipikit mo ang iyong mga mata. Opo. Anak, pinagbigyan mo na rin lang kami ng lola mo na magpagamot ka sa albularyo. Pwede ba sundin mo ng lahat ang sasabihin sa iyo ni Karyo? At magtiwala ka sa kanya, Frida, para mapagaling ka niya. Tumahimik muna tayo. At ako'y magsasagawa na ng nararapat na ritual at orasyon. Aalamin ko kung totoong ginagaway si Frida.
Tinay! Ano nangyari sa inyo? Mabuti. Napadaan kayong magtiya dito sa harap ng bahay ko. Lydia! Bakit bigla ka bumagsak? Hindi ko rin maunawaan ang nangyari sa akin, Tinay. Magwawali sana ako. Bigla na lang kumirutan likod ko. Kaya nawalan ako ng panimbaga. Lydia! Ayan na naman! Kumikirot na naman ang likod ko! Matindi! Matindi! Nangyari dyan? Lydia! Kinuat! Mangkayo! Masakit! Frida, huwag kang malikot sa pagkakaupo sa silya. Karyo, nasasaktan yata ang anak ko. Ha? Ang apo ko napaigtad. Nangidikit mo ang singsing sa kanyang likod. Huwag ho kayong mabahala. Hindi si Frida ang nasasaktan. Ang manggagaway. Ang manggagaway? Habang idinidiin ko sa likod ni Frida ang aking binditadong singsing, masasaktan ang manggagaway sa kanya. Masasaktan siya sa gusto. Frida, apo! Frida! Manggagaway! Kung sino ka mang nagpapahirap kay Frida, magsalita ka! Magpakilala ka sa akin! Sino ka? What? Maawa ka! Huwag mong dikitan ng benditadong singsing! Likod ko! Karyo, nagsasalita ang anak ko sa ibang boses. Magsalita ka, manggagaway! Sino ka? Kapag hindi ka nagpakilala, lalo kitang pahihirapan! Papatayin kita! Atoy! Nini! Mabuting nakita ka namin. Bakit? Magpapalibre na naman ba kayo sa akin ng halo-halo? Tuwing magkikita ba naman tayo, magpapalibre kami ni Atoy sa'yo? Nasanay na kasi ako sa inyo, Nini. Sa lahat ng mga kaibigan ko, kayo ang mahiling magpalibre sa akin ng halo-halo. Ate Elma, si Aling Lydia. Bakit? May masamang nangyari ba sa kabarangay natin yun? Nadaanan namin siya sa bahay niya na namimilipis sa sakit ng likod. Ha? Naku, kawawa naman siya. Nagsusolo pa naman siya sa tinitirahan niya. Awang-awa rin nga sa kanya sina Kuya Bert at Aling Tinay. At gusto siyang dalhin sa ospital. Oo. O kaya'y sa doktor. Pero ayaw naman niya. Pero kagabi lang, nagkukwentuhan kami ni Lydia. At maayos naman ang lagay niya. Ate Elma, hirap na hirap siya kanina. Pupuntahan ko siya. Sige, Ate Elma, tulungan mo si Aling Lydia. Baka lalong lumalang ang sakit ng likod niya. Baka mamatay na siya. Masakit. Napakasakit. Mamamatay ata ako sa sakit ng likod ko. Manggagaway! Paano kung ididikit sa likod mo ang binditadong singsing? Wag! Huwag mo na akong pahirapan. Huwag mo akong papatayin. Hindi nagsasalita sa ibang boses. Manggagaway, kung ayaw mong pahirapan kita ng gusto, kung ayaw mong patayin na kita, umamin ka na! Magpakilala ka na! Sino ka? Huwag mo hindi sa likod ko ang benditadong sinsing! Susundin ko na ang gusto mo. Aamin na ako. Magtatapat na ako sa'yo. Huwag mo lang akong pahirapan. Huwag mo lang akong patayin. Huwag mo nang idiin sa likod ko. Benditadong singsing. Tigilan mo na ang pagpapahirap sa akin. Magtatapat na ako sa'yo. Aaminin ko na sa'yo kung sino ako.
Alma, mabuti dumating ka. Bakit ako magapang sa sahig? Hindi ako makatayo. Hirap na hirap ako sa matindi sakit ang likod ko. Bakit? May arbolaryong gumagamot sa pinagaway mo sa akin. Kinokontra niya ang kapangyarihan ko. Pinahihirapan niya ako na gusto. Papatayin ako ng arbolaryo. Kaya mapipilitan ako umamin sa kanya kung sino ko. Wag! Wag, Lydia! Huwag kang aamin sa albularyong gumagamot kay Frida! Hindi ko na matagalan ang matindi sakit ang likod ko! Ayokong mamatay! Bakit ka padadaig sa albularyo? Labanan mo ang kapangyarihan ng gumagamot kay Frida! Gawain mo siya! Pahirapan mo! Unahan mo siyang patayin! Sakit! Ano pang hinihintay mo, Lydia? Kumilos ka na! Huwag ka magtiis na ng sakit at huwag ka maghintay na lang ng kamatayan! Sundin mo na ako! Labanan mo na albularyo gumagamot kay Frida! Unahan mo siyang patayin! Sinabi ko na sa iyo, hindi ko kayang umutang ng buhay ng aking kapwa! Kung hindi mo kaya, ituro mo sa akin! Turuan mo ako manggaway at akong lalaban sa albularyo nagpapahirap sa'yo! Akong papatay sa kanya! Atoy? Nini? Anong ginagawa niyo rin sa labas ng bahay? Sumunod kami sa'yo sa pagpunta mo rito kay Aling Lydia. At narinig namin ang mga silabi mo sa kanya. Umalis kayo rito! Ate Elma! Sundin niyo ako, Atoy, Nini! Ano pang hinihintay niyo? Umalis na kayo! Lumayas kayo rito! Hinahamon ng manggagaway ang karunungan ko! Karyo! Alim mo yung buntot pagi! Ihahagupin ko po sa katawan ni Frida! Wag, Karyo! Huwag kayong mabahala. Pero, Di kami papayag na saktan mo, apo ko! Sinasabi ko na ho sa inyo, habang ginagamot ko ho si Frida, hindi siya ang nasasaktan, kundi ho yung nanggagaway sa kanya. pero, Karyo, Magtiwala ho kayo sa akin. Kapag hindi nyo hinayaang gamutin ko si Frida, baka ho mapatay siya ng manggagaway. Karyo! Manggagaway! Umamin ka na kung sino ka! Umamin ka! Ito pa! Ito pa! Nagkakabahid ang hagupit ang katawan mo, Lydia! Lalo akong binahihirapan ng albularyo. Ngayong umalis sa sina Atoy at Nini, sundin mo na ako! Turuan mo na ako manggaway! At gagawain ko na albularyo tumutulong kay Frida at nagpapahirap sa'yo! Uunahan ko siyang patayin! Di ko maaaring sundin ang gusto mo. Ayaw mo, ha? Teka, ito ang aklat na itim. Wag! Wag, Elma! Huwag mong pakialaman ang aking aklat na itim! Malamang narito ang sikreto ng mga karunungan mo! Wag! Akin na yan! Lydia! Tinanggal ko na ang aspiling nakatarak sa ulo ng manikang basahan na replika ni Frida. Nakakawala na ako sa kapangyarihan ng arbularyong gumagamot sa kanya. Hindi na ako maaaring pahirapan ng arbularyong yon. Makakaalis ka na, Elma. Pero Lydia, babayaran kita ng malaking halaga! Huwag mo na akong bayaran! Hindi baling hindi ako kumita ng malaki. Huwag lang malagay sa panganib ang buhay ko. Ayoko pang mamatay! Kumusta na ang pakiramdam mo, Frida? Lola, nakahiga na ako ng maayos sa aking kama. salamat sa Diyos. Ni isa walang pasa sa katawan mo. Dali ka ng paulit-ulit na paghagupit sa iyo ni Karyo ng buntot pagi.
Dahil nga ho, sa nakapagtatakang pangyayaring yun, naniniwala na ho ako. Totoo ang gaway ni Tay. Kung hindi ka naniwala, Apo, kung hindi ka nagpagamot kay Carlo, baka hindi ka nagumaling. Lola, meron pa ho sana akong gustong malaman. Ano yun? Sino po kaya anong gaway sa akin? At ano, anak? Sino po ang nagpagaway sa akin? Matapos kong masilip na maaga nakatulog si Lydia at nahihimbing na siya, pagkakataon ko ng palihim na pumasok dito sa kanyang bahay. Tamang-tama. Hindi nagpapatay si Lydia ng ilaw bago matulog. Nakita ko kagad ang aklat na itim niya. Ngayong nasa akin na aklat na itim, may kapangyarihan na ako. Mapapahirapan ko na ang gusto kong pahirapan. Mapapatay ko na ang gusto kong patayin. Magkakalat ako ng lagim sa pamamagitan ng gaway. Walang ibang taong dapat makakita na nanggaling ako sa bahay ni Lydia. Atoy! Nini! Ate Elma? Ate Elma? Anong ginagawa niyo dito sa likod ng pader? Wala. Anong wala? Uuwi na kami. Tena, Atoy! Teka! Sandali lang! Huwag muna kayo umalis! Bitiwan mo kami, Ate Elma. Nakita niyo pumasok ako sa bahay ni Lydia, hindi ba? Hindi. Oo nga, Ate Elma. Wala kaming nakita. Mga sinungaling! Bitiwan mo kami, Ate Elma. Nasasaktan ako. Talagang masasaktan kayo sa akin kapag hindi kayo nagsabi ng totoo! Oo! Nakita ka namin! Nakita namin galing ka sa bahay ni Aling Lydia. Alam niyo kung bakit ako pumasok sa bahay niya? Dahil dito! Sa kanya aklat na itim na ito na kinuha ko habang natutulog siya. Ninakawan mo si Aling Lydia? Kayo lang ang dapat na makaalam nito, Atoy Nini. Kapag may ibang nakaalam na nasa akin ang aklat na itim ni Lydia, malilintikan kayo sa akin! Ano, Atoy? Nini? Sinaktan kayo ni Elma at pinagbantaan? Oo, Kuya Bert. Hindi nga kami makapaniwala ni Atoy na magagawa sa amin ni Ate Elma ang ganun. Tinuring pa naman namin siyang matalik naming kaibigan. Kaya pala napapailing kayo nang makasalubong ko kayo dito sa daan. Kuya Bert, nagsumbong na kami sa'yo nang tanungin mo kami dahil masama ang loob namin kay Ate Elma dahil sa ginawa niya sa amin. Ayaw na namin siya maging kaibigan. Masama siyang tao. Elma! Ha? Tinay? Uy, bakit parang gulat na gulat ka? Ha? Wala. Papasok na ako sa bahay Ay, namin. sandali lang. Bakit? Ano yung tinatahi mo dito sa harap ng bahay mo? Wala ito. Manikang basahan yan eh. Tinay! Bakit ka nananahi ng ganyan, ha? At bakit natitigilan ka? Anin mo ang manikang basahan? Bert, Magtapatan tayo, Elma. may problema ka ba? Ikaw ang problema ko. Ako? Bakit? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Ipinagtapat sa akin ni na Atoy at Nini ang lahat ng ginawa mo kagabi. Huwag kang maniwala sa kanila. Alam kong hindi magsisinungaling sa akin yung magkaibigan. At ako ang nagsisinungaling sa'yo, ganun ba? Isauli mo ang aklat na itim ni Lydia, Elma. At burahin mo sa iyong isip ang lahat ng masasamang balak mo. Huwag mo akong turuan ang dapat kong gawin. Kapag hindi mo ako sinunod, magkakalabuan tayo, Elma.
magkakasira tayo! Ano? Karyo? Gamit ng manggagaway ang manikang basahan? Oo, Tinay. Hoy, sigurado ka ba dyan? Hindi ako maaring magkamali. Mabuti pala. Naisipan ko magtanong sa iyo. Bakit, Tinay? Kasi meron ako nakita na nanahin ng manikang basahan. Sino man ang nakita mong nananahi ng manikang basahan? Malamang, isa siyang manggagaway. Bakit gulat na gulat kang ako ang napagbuksan mo ng pinto, Elma? Akala ko kasi kung sino yung... Nagulat ka, nakita mo ko? Dahil may ginawa kang isang malaking kasalanan sa akin. Nagkakamali ka! Aamin ka nga ba ng kasalanan mo? Hindi ko maintindihan. Ikaw lamang, Elma. Ikaw lang ang maaari kong paghinala ang may kagagawan sa pagkawala ng aking aklat na itim. Wala akong nalalaman sa binibintang mo. Ibalik mo sa akin ang aklat na itim! Makakaalis ka na! Elma, kapag hindi mo isinauli sa akin ang aklat na itim, magsisisi ka. Masama ang mangyayari sa'yo! Si Elma? Oo, Karyo. Si Elma, na nobya nung pamangkin ko si Bert. Siya yung nakita ko na nananahi ng manikang basahan. Tinay, bakit ka napailing? Hindi ako makapaniwala na isa pala siyang manggagaway. Bakit? Mula pa nung pagkabata ni Elma, kilala ko na yun. Nasubaybayan ko yung kanyang pagdadalaga. Kaya natitiyak ko, mahirap mangyari na maging isa siyang kampon ng dilim. Malalaman natin. Karyo. Kailangan magkaharap kami ni Elma. Ano? At kapag nagkaharap kami, saka ko malalaman kung siya ay isang manggagaway o hindi. Alam ko, kahit hindi umamin si Elma, siya at walang iba ang nagnakaw sa aking aklat na itim. Ngayon nakahanda ang lahat para sa aking isasagawang ritual. Uusal na ako ng nararapat na orasyon. Gagawin ko ang lahat para mapabalik sa akin ang aking aklat na itim. Alam ko, kahit hindi ako umamin, hindi mabubura sa utak ni Lydia ang hinala na ako ang nagnakaw dito sa kanyang aklat na itim. At kakawa siya ng hakbang laban sa akin. Ngayong nabasa ko na at napag-aralan ng laman ng aklat na ito, gagamitin ko na mga natutuhan ko rito. Uunahan ko na si Karyo bago pa siya makagawa ng anumang hakbang laban sa akin. At... Ang ulo ko! Biglang kumilit ang ulo ko! Malamang ginagawin na ako ni Lydia. Pero hindi siya magtatagumpay laban sa akin. Bago niya ako mapatay, uunahan ko siya. Ito ginawa ko manikang basahan na replika ni Lydia. At ang aspile, mga gamit sa gaway na gagawa ko ng nararapat na ritual at orasyon. Gagamitin ko ng mga ito laban kay Lydia. Itatara ko ng aspile sa tiyan ng manikang basahan. Kukulamin ko na si Lydia. Papatayin ko na siya. Bilisan po natin, Tia Tinay. Oo, Bert. Nakita naman po natin habang nagdadaan tayo dito sa harap ng bahay ni Lydia.
Nakita natin sa bukas sa bintana ng kanyang bahay na namimilipit siya sa sakit habang sapo ang kanyang tiyan. Naulitan naman yung nangyari sa kanya kagabi. Kung saan likod na naman niya yung sumakit. Pero sabi po niya kagabi, maayos ng kanyang pakiramdam. Kaya hindi na po tayo nagpilit na dalhin siya sa ospital o sa doktor. Nagkunwari lang siguro siyang maayos yung pakiramdam para iwan natin siya. Lydia! Lydia! Tinay! Bert, tulungan niyo ako. Lydia, napapano ka? Biglang kumirot ang tiyan ko. Isusugod ka namin sa ospital. Ayoko. Sa tingin namin masama ang lagay niyo. Ay, nako, kapag hindi ka nagamot, baka ikaw ay mamatay. Kaya isusugod ka namin sa ospital. Ayaw sa gusto mo. Wag, Tinay. Bakit? Ang mga kabarangay natin, Chang. Ha? Sa nakita namin paghihirap ni Lydia, nang mapadaan kami sa harap ng bahay niya, masamang hinala namin sa matinding pagsakit ng kanyang tiyan. Ako malamang ginagaway si Lydia. Ginagaway si Lydia? Oo, Bert. Kapag dinala siya sa ospital, hindi rin siya magagamot. Malamang lalo lamang lumubha ang sakit niya. At malamang mamatay na siya sa gaway. Bakit napahiling ka? Mabuti sa akin yung naisip dalhin ng kabarangay niyo, Tinay. Malamang, tama nga ang pinangangambahan niyo. Ginagaway nga si Lydia? Oo, Bert. Kaya hawakan mo siya ng mabuti sa pagkakaupo rito sa sala. At para matayak natin kung nagagaway siya, ididikit sa kanyang noo ang aking binditadong singsing. Ididikit ko ng ganito. Karyo, nagbago ang boses ni Lydia. Ay, naging boses sa ibang tao ang boses ni Lydia. Ang naririnig natin ay tinig ng nanggagaway sa kanya. Sino nang gagaway kay Lydia? Makikilala natin siya. Ang noo ko! Masakit! Napakasakit! Manggagaway! Kung ayaw mong lalo kitang pahirapan, magtapat ka! Umamin ka! Sino ka? Ayoko! Napakatindi na sakit! Hindi ako patatalo sa pakialamerong albularyo na tumutulong kay Lydia. Ngayon nakagapang na ako papalapit sa ibang manikang basahan. Gagawin ko na ng nararapat na ritual at orasyon. Ang isang manikang basahan. Ito ang magiging replika ng albularyo na nagpapahirap sa akin. Gaganti ako sa albularyo yun. Gagamitin ko ang ultimatum ng mga natutuhan ko sa aklat na itim. Dalawa sila ni Lydia na papatayin ko. Papatayin ko sila sa gaway! Karyo! Paano ka? Paano na si Lydia na namimilipit sa sakit? Bakit bigla mong hinawakan ang ulo mo? Aryo? Biglang kumirot ang ulo ko. Napakatindi ng kirot! Ano na mga ginagaway ni Dalawa kami malamang na patayin na manggagaway! Ang ken ka! Lydia! Lydia! Parang nilalagari ng matinding sakit ang ulo ko. Hindi ko na matatagalan ng kirot! Aryo! Diyos ko, hindi na tumitibok ang pulso ni Karyo at Lydia. Hindi na sila humihinga. Patay na sila!
aspiling itinara ko sa katawan ng manikang basahan na replika ni Lydia at ng albularyong kumakalaban sa akin. Napatay ko sila! Ngayong nabura ko na sa landas kong aking mga kalaban, ang itinuturing kong numero 1 kong kaaway, si Frida, siya naman ang makakatikim ng bagsik ng aking kapangyarihan. Si Frida naman ang gagawain ko. Tatarakan ko ng aspile sa iba't ibang bahagi ng katawan ang replika niyang manikang basahan. Papatayin ko na si Frida sa gaway! Ang ulo ko! Ang tiyan ko! Ang dibdib ko! Biglang kumirot! Napakasakit ng iba't ibang bahagi ng katawan ko! Ate Frida? Aray! Bakit ka namimilipis sa sakit? Napapano ka? Atoy! Nini! Tulungan niyo ako! Paano ka namin matutulungan? Hindi ko na yata matatagalan ang nararamdaman ko sakit. Atoy, anong gagawin natin? Hindi ko na kaya ito. Hindi ko na kaya. Ate Frida, bakit mo sinunggaban ng gunting? Aanhin mo ang gunting. Isa lang ang paraan para matapos na ang matinding paghihirap ko. Tatapusin ko na ang buhay ko! Huwag, Ate Frida! Ano ba? Huwag ka! Iwan mo ang braso ko, Atoy! Huwag kang magpakamatay! Iwan niyo ako! Ate Frida! Para matapos na ang matinding paghihirap ko. Tatapusin ko na ang buhay ko. Itatarap ko ang gunting na ito sa dibdib ko! Huwag! Sa tapat ng puso ko! Huwag! Magpapakamatay na ako! Ano nangyari? Nagbago ang boses ni Ate Frida. Parang naging boses ni Ate Elma. Ang dibdib ko. Bakit biglang kumirot ng matindi ang dibdib ko? Ramdam na ramdam ko. Parang tinatara ka ng patalim ang tapat ng puso ko. Elma. Bert, maraming mga kalugar natin ang nakikiramay kay Elma. Tiya Tinay. Wala na po ang mahal ko. Sinayang niya ang kanyang buhay. Pasalanan niya rin yung biglaan yung pagkamatay na hindi ka panipaniwala. Hindi nga rin ako makapaniwala doon sa nangyari, Aling Tinay. Ate Frida, kahit kami ni Nini, takang-taka sa nangyari. Kitang-kita namin na ikaw ang nagsaksak ng gunting sa dibdib. Pero wala kang sugat, Ate Frida. Hindi ka na ano. At si Ate Elma ang natagpo ang nagkasugat sa dibdib. Siya ang namatay. Ang lahat ay bunga ng lagim ng kulam. Karen? Laking pasasalamat ko dahil hindi ako tuluyang napatay ni Elma sa gaway. Oo nga, Karyo. Nakaligtas ka. Nawalan ka lang ng malay sa tindi ng hirap na dinanas mo sa panggagaway ni Elma. Pero kung pinahirapan pa rin ako ng gusto ni Elma, dahil sa gaway, maaring isagawa ko na rin yung ginawa mo, Frida, para matapos na yung paghihirap ko. Magpapakamatay rin ho kayo, Mang Karyo? Didisgrasyahin ko rin ang sarili ko, Atoy. Ho? Dahil habang ako'y ginagaway, ang anumang masamang mangyayari sa akin ay hindi sa akin magaganap. Ha? Kung hindi sa manggagaway. O ngayon, wala na si Elma. Nagwakas na rin ang lagim natin ng gaway. May batas ang
katawan ng biktima, ang lagim ng manggagaway. Sa isa na naman, gabi